Isang dekadang pagtitiis, natapos sa isang pirasong papel. Wala kang kwenta, sabi ni Marco habang nilalaspag ang aking dangal sa harap ng kanyang bagong babae. Akala nila mananatili akong dilat at luhaan sa dilim. Pero sa gabi ring ito, ang bawat sentimong pinaghirapan ko, babawiin ko. Ako, si Eliana Santos, at sisiguraduhin kong sa bawat patak ng luha ko, isang kaharian ang guguho. Handa na ba kayong makita ang reynang muling babangon mula sa abo? Matanda na siya, Marco. Tignan mo ang mga kamay niya. Parang liha na sa kasaraspangan. Nasusuka ako sa tuwing hinahawakan niya ako. I really don't know how you endured 10 years with that woman. Tumagos ang boses ni Sofia sa manipis na siwang ng pinto ng aming silid, kasing talim ng balisong na dahan-dahang humihiwa sa aking pagkatao. Nanatili akong nakatayo sa madilim na pasilyo, tila isang ribultong unti-unti nang naglalamiray. Sa aking mga kamay, mahigpit kong hawak ang isang maliit na bote ng mamahaling lotion na galing pa sa Pransya. Isang buwan akong hindi nag-almusal at nagmeryenda para lang maipon ang halagang pambili nito. Gusto ko sanang sorpresahin si Marco para sa aming ika-10 anibersaryo dahil alam kong ayaw niya sa gaspang ng aking mga palad na bunga ng pag-aasikaso sa kanya at sa kanyang mapanghusgang ina. Narinig ko ang mahinang tawa ni Marco. Ang tawang dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngunit ngayon ay tila tunog ng namumuong bagyo. Don't worry, baby. Konting tiis na lang. Pipirma rin ang babaeng yan sa annulment papers. Wala naman siyang mapupuntahan kundi sa kalsada. She's just a charity case that I'm tired of handling. Sa sandaling iyon, ang bote ng lotion ay dahan-dahang nadulas mula sa aking nanginginig na mga daliri. Bumagsak ito sa makapal na alpombra nang walang anumang ingay, ngunit sa loob ng aking dibdib, narinig ko ang isang malakas na pagkabasag na yumanig sa buong mundo ko. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing pinagsilbihan ko siya habang masakit ang aking likod, ang bawat mura ni Doña Imelda na nilunok ko para lang mapanatili ang kapayapaan sa bahay na ito. Lahat ng iyon ay nagmistulang alikabok na hinipan ng hangin. Tumingin ako sa aking sariling mga kamay sa gitna ng kadiliman. Ang mga palad na ito ay naging magaspang hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa paglalaba ng kanyang mga barong ng manumano dahil ayaw niyang masira ang tela sa washing machine. Ang mga daliring ito ay may mga maliliit na pilat mula sa talsik ng mantika dahil laging gusto ni Marco ng mainit na ulam pag-uwi niya. Ang mga kamay na tinawag nilang liha ay ang mismong mga kamay na nag-alaga sa kanila sa loob ng 10 taon nang walang hinihintay na kapalit. Isang matinding lamig ang gumapang sa aking mga kalamnan. Hindi ako sumigaw. Hindi ako pumasok sa silid para magmakaawa o manampal. Ang sakit na nararamdaman ko ay masyadong malalim para sa mga luhang madaling punasan. Parang may isang malaking kamay na sumasakals sa aking lalamunan, pinipigilan ang bawat hikbi na nais ko mawala. Habang dahan-dahan akong umaatras palayo sa pintong iyon, napansin ko ang isang itim na sobrang nakapatong sa side table sa hallway, malapit sa mga papeles na iniwan ni Marco kanina. Sa hindi maipaliwanag na udyok, binuksan ko ito. Ang aking paningin ay lumabo nang makita ko ang pamilyar na pirma sa ibaba ng isang dokumento ng pagkakautang. Pirma yon ni Papa, ang aking yumaong ama na namatay na, ang naniniwalang si Marco ang nagligtas sa aming pamilya mula sa pagkakabaon sa utang. Ngunit sa petsang nakasulat, malinaw na matapos mamatay si Papa, ay patuloy pa ring ginagamit ni Marco ang kanyang pangalan sa mga ilegal na transaksyon sa sugal. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at dangal ay hindi lamang ako niloloko sa ibang babae, kundi ginagamit din ang alaala ng aking ama para sa sarili niyang karangyaan. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng puot
na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Isang puot na kasing init ng apoy, ngunit kasing talim ng yelo. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa kanya, sa dinami-dami ng hapdi na tiniis ko para lang maging sapat sa paningin nila. Bakit ako pa ang kailangang iwanan sa gitna ng ulan? Ganito na lang ba talaga ang halaga ng isang dekadang pagmamahal? Ang ituring na isang basahan na matapos gamiting pamuna sa dumi ay basta na lamang itatapon sa gilid? Tumingala ako at pilit na pinigilan ang huling patak ng luha na nagtatangkang kumawala. Mula sa gabing ito, ang Ilyana na kilala nilang sunod-sunuran ay kasabay na namatay ng bote ng losyon na itinapon ko na sa basurahan. Kung ang tingin nila sa akin ay isang liha, sisiguraduhin kong sa bawat pagkiskis nila sa akin, sila ang unang madudugo. Wala kang silbi, Ilyana. 10 taon na. Pero tuyot pa rin ang matris mo. Isang dekada kaming nagpapakain sa'yo, pero hindi mo man lang mabigyan ng tagapagmana ang pamilya Montenegro. Ang boses ni Doña Imelda ay parang latigo na humahagupit sa aking pagkatao habang nakatayo ako sa harap ng mahabang hapagkainan. 7:00 pa lang ng umaga, ngunit ang bawat salita niya ay sapat na para duminig sa aking pandinig hanggang sa pagtulog. Nakatingin siya sa akin habang dahan-dahang itinigil ang pag-inom ng kanyang kape. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri na tila ba ako ay isang insektong napunta sa kanyang mamahaling pinggan. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakayuko habang hawak ang isang basahang puti. Sa isang iglap, dahan-dahan niyang itinabig ang kanyang tasa. Ang mainit na kape ay dahan-dahang umagos sa ibabaw ng puting tablecloth. Tila isang madilim na mantsa na sumisimbolo sa aking buhay sa bahay na ito. Linisin mo yan at siguraduhin mong walang matitirang bakas. Nakakasuka ang makita ang kapabayaan mo. Dahan-dahan akong lumapit at lumuhod sa sahig para punasan ang kape na tumatagas na hanggang sa paanan ng kanyang sapatos. Habang ginagawa ko ito, naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng pagod na tila nanunuot na sa aking mga buto. Isang dekada akong uminom ng kung ano-anong mapapait na gamot, nagpatingin sa iba't ibang doktor, at nanalangin hanggang sa mawalan ng boses. Lahat dahil pinapaniwala nila ako na ako ang may depekto, na ako ang dahilan kung bakit walang sanggol na umiiyak sa malaking dinto na ito. Nang matapos ang agahan at umalis si Doña Imelda para sa kanyang pakikipagmahjong, pumasok ako sa library ni Marco para maglinis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang mga libro ang hinanap ko. Pumunta ako sa likod ng kanyang malaking lamesa sa pinakailalim na drawer na laging nakakandado. Gamit ang susi na nakuha ko sa kanyang Amerikana kagabi, binuksan ko ito. Doon ko nakita ang isang asul na folder. Isang medical report na may petsang 3 taon na ang nakalilipas. Ang pangalan sa itaas ay malinaw, Marco Montenegro. Ang resulta ng pagsusuri ay mas malinaw pa sa sikat ng araw sa labas. Azoospermia. Si Marco ang hindi maaaring magkaanak. Napaupo ako sa malamig na sahig habang yakap ang folder sa aking dibdib. Ang bawat panunumbat ni Doña Imelda, ang bawat gabing pinaramdam ni Marco na ako ay isang baog at walang silbi na babae. Lahat ng yun ay isang malaking kasinungalingan. Pinanood nila akong mamatay ng unti-unti sa hiya at sisi, habang alam nila ang totoo. Ginamit nila ang aking kahinaan para kontrolin ako, para gawin akong isang katulong na walang bayad sa sarili kong tahanan. Nabalik lamang ang aking diwa nang tumunog ang telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang tawag mula sa bangko. Hello, Mrs. Montenegro? This is from the Credit Management Department. We are calling regarding the 15 supplementary cards under your name. All accounts are currently 60 days past due, and the total outstanding balance has reached 5 million pesos. If we don't receive the minimum payment by today,
we will have to proceed with legal actions. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. 15 card, 5 lamang ang alam kong ginagamit ko para sa mga pangangailangan sa bahay. At ang mga iyon ay laging binabayaran ni Marco. O iyon ang akala ko. Ngunit nang tignan ko ang mga transaction sa computer ni Marco na naiwan ding bukas, nakita ko ang katotohanan. Ang 15 card na yon ay ginagamit ni Marco at Sofia sa mga kasino, sa mga mamahaling hotel, at sa mga alahas na hindi ko kailanman nahawakan. At ang lahat ng yun ay nakapangalan sa akin. Ibinabaon ako ni Marco sa utang habang pinaghahandaan ang kanyang bagong buhay kasama ang kanyang kabit. Tumayo ako mula sa sahig at sa pagkakataong ito, wala nang panginginig ang aking mga kamay. Inayos ko ang aking buhok at tumingin sa malaking salamin sa loob ng library. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Eliana na iyak ng iyak sa ilalim ng ulan. Ang nakikita ko ay isang babaeng handa ng sumunog ng tulay. Kung ako ang gagamitin nilang pambayad sa kanilang mga kasalanan, sisiguraduhin kong sa aking kamay din manggagaling ang kanilang pagbagsak. Hanggang kailan nila iisiping kaya nilang nakawin ang lahat sa akin, pati ang aking dangal at ang aking kinabukasan. Dapat kang magpasalamat sa akin, Eliana. Kung hindi dahil sa apelyidong ibinigay ko sa'yo, baka namamalimos ka pa rin sa kalsada kasama ang pamilya mong pulubi. Utang mo sa akin ang bawat butil ng kaning kinakain mo. Anging mga salitang yon ni Marco ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan habang dahan-dahan kong tinitiklop ang kanyang mga mamahaling polo. Bawat tupi, bawat haplos ko sa tela ay tila isang paalala ng aking pagiging bilanggo sa ilalim ng tinatawag niyang kagandahang loob. Sa loob ng 10 taon, ito ang naging tanikala ko. Ang utang na loob na hindi ko raw kailanman mababayaran. Pinaniwala niya ako na siya ang tagapagligtas ng aking ama, ang bayaning humugot sa amin mula sa putikan ng kahirapan. Ngunit habang tinitignan ko ang mga dokumentong nakuha ko sa kanyang silid, ang bawat hibla ng pasasalamat na mayroon ako ay unti-unting napapalitan ng matinding pait. Lumabas ako ng bahay nang walang paalam. Hindi ko na inintindi ang sigaw ni Doña Imelda na naghahanap ng kanyang tsa. Kailangan kong puntahan ang tanging taong nakakaalam ng katotohanan kahit na wala na siya sa mundong ito. Narating ko ang sementeryo sa gitna ng matirik na sikat ng araw. Ang puntod ni Papa ay simple lang, malayo sa karangyaan ng mga Montenegro, ngunit dito ko nararamdaman ang tunay na kapayapaan. Huminga ako ng malalim habang hinahaplos ang malamig na marmol na may nakaukit na pangalan niya. Pa, patawarin mo ako. Bulong ko habang nanunuyo ang aking lalamunan. Akala ko, pinaligaya kita nang pakasalan ko siya. Akala ko, siya ang dahilan kung bakit ka nakahinga ng maluwag bago ka nawala. Dinukot ko ang folder mula sa aking bag. Doon, sa ilalim ng mga papeles ng utang, ay may isang sulat mula sa abogado ng bangko na nagngangalang Attorney Donato. Ang petsa ng unang transaksyon ng pagsusugal, gamit ang pangalan ni Papa, ay nagsimula noong panahong may sakit na siya at hindi na halos makabangon sa kama. Hindi si Papa ang nagsugal. Si Marco ang gumamit sa pagkatao ng isang matandang nag-aagaw buhay para pagtakpan ang sarili niyang mga bisyo. Ang utang na loob na ipinambubusal nila sa aking bibig ay isang malaking panlilinlang. Hindi si Marco ang nagbayad ng utang ni Papa. Si Marco ang gumawa ng utang na yon at hinayaan akong magdusa sa pasasalamat sa loob ng 10 taon para sa isang krimeng siya ang may gawa. Sa gitna ng aking pighati, napansin ko ang isang tuyong bulaklak na nalaglag sa paanan ng puntod. Pinulot ko ito at dahan-dahang hinaplos ang mga talulot na halos maging abo na sa aking hawak. Gaya ng bulaklak na ito, ang aking pag-ibig at pagtitiwala kay Marco ay tuyot na rin at wala ng buhay. Ngunit mula sa mga abong ito, nararamdaman ko ang pagtubo ng isang bagong uri ng lakas.
Isang lakas na hindi na manggagaling sa pagtitiis, kundi sa pagbawi ng aking ninakaw na dangal. Umalis ako sa sementeryo na may matigas na determination. Dumaan ako sa isang malaking mall para sana bumili ng ilang gamit sa bahay. Ngunit doon ay tila itinadhana ng langit na makita ko ang kasuklam-suklam na katotohanan. Sa loob ng isang tanyag na jewelry shop, nakita ko si Marco. Hawak niya ang baywang ni Sofia habang masaya silang tumitingin sa mga nagniningning na singsing sa loob ng glass case. Ang ngiting ibinibigay ni Marco sa kanya ay ang nangiting dati ay inakala kong para sa akin lang. Ito ang gusto ko, Marco. Napakaganda. Narinig kong sabi ni Sofia sa malanding boses. Anything for you, baby. You deserve the best. Sagot ni Marco bago kinuha ang kanyang wallet. Inilabas niya ang isang kulay gintong card, ang supplementary credit card na nakapangalan sa akin, ang card na ang utang ay unti-unti nang pumapatay sa aking kredibilidad. Napanood ko kung paano dahan-dahang iniswipe ng sales clerk ang card na yon. Narinig ko ang mahinang tunog ng makinang naglalabas ng receipt, ang tunog na tila huling pako sa kabaong ng aming pagsasama. Habang masaya silang lumalabas ng shop, nanatili akong nakatago sa likod ng isang malaking haligi. Ang aking mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Hindi na ako iiyak. Sa bawat kislap ng singsing na yon na binili gamit ang aking pangalan, sisiguraduhin kong may katumbas na luha ng pagsisisi ang bawat tawa nila. Sino si Donato? At bakit tila mas malalim pa ang ugnayan niya sa pamilya Montenegro kaysa sa simpleng abogado ng bangko? Hindi ko pa alam ang lahat, pero isang bagay ang sigurado. Ang tanikalang nakagapos sa akin ay ako mismo ang puputol. Hindi ka nag-iisa, Eliana. Akala mo siguro ikaw lang ang biktima, pero marami kaming iniwan niyang duguan at wasak ang buhay. Ang boses na yon ay nanggaling sa isang babaeng nakaupo sa madilim na sulok ng isang maliit at lumang karinderya. Siya si Elena, ang babaeng nahanap ko sa pamamagitan ng mga lumang sulat na itinago ni Marco. Sa unang tingin, makikita sa kanyang mukha ang mga bakas ng pagod at pait, mga pilat ng nakaraan na hindi kayang burahin ng anumang panahon. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na pamilyar. Ang nagniningas na apoy ng paghihiganti. Dahan-dahan akong lumapit at naupo sa tapat niya. Ang amoy ng mainit na barako at pritong isda sa paligid ay malayo sa bango ng mga mamahaling restaurant na madalas naming puntahan ni Marco. Ngunit dito, sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman kong ligtas ako. Naramdaman kong may nakakaintindi sa akin nang hindi ko kailangang magpaliwanag. Inilabas ni Elena ang isang makapal na envelope mula sa kanyang kupas na bag. Lahat ng ebidensya ng money laundering ni Marco nandito. Ginamit niya ang mga accounts ko noon, gaya ng ginagawa niya sa iyo ngayon. Akala niya, dahil mahirap lang ako, hindi ko maiintindihan ang mga numerong ito. Nanginginig ang aking mga daliri habang binabasa ko ang mga dokumento. Hindi lang pala pagsusugal ang ginagawa ni Marco. Ginagamit niya ang mga kumpanyang nakapangalan sa amin para itago ang maruming pera ng mga malalaking sindikato. Ang 15 credit cards na yon, hindi lang yun pambili ng alahas ni Sofia. Paraan iyon para paghiwa-hiwalay ng pera at gawing legal ang bawat sentimo ng kanilang pandaraya. Sa sandaling iyon, ang aming mga kamay ay nagtagpo sa ibabaw ng hapag. Naramdaman ko ang gaspang ng kanyang balat, ang lamig ng kanyang palad, na tila nagsasabing, "Narito ako, kapatid." Ang pagdampi ng mga kamay ng 2 babaeng kapwa na sugatan ng iisang lalaki ay naging isang sumpa, isang pangako, na hindi kami titigil hanggat hindi namin nakikitang gumugulong ang ulo ng mga Montenegro sa putikan. "Anong plano natin?" tanong ko. Ang aking boses ay wala ng bakas ng takot. "The Great Cancellation," sagot ni Elena habang may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. "Hahayaan nating umakyat sila
sa rurok ng kanilang katuwaan. Hahayaan nating isipin nilang hawak pa rin nila tayo sa leeg at sa sandaling pinakamataas ang kanilang lipad, doon natin sila puputulan ng pakpak. Habang nag-uusap kami, may isang bagay na nabanggit si Elena na nakapukaw sa aking atensyon. Alam mo ba, Eliana, kahit si Sofia ay tila may kinatatakutan din. Nakita ko siyang minsan sa labas ng simbahan, namumutla at nanginginig matapos makausap ni Doña Imelda. Mukhang hindi lang ikaw ang biktima ng matandang reynang iyon. May hawak si Imelda laban sa kanya. Isang misteryo ang nabuo sa aking isipan. Bakit takot na takot si Sofia kay Doña Imelda kung siya ang paboritong manugang sa hinaharap? Anong lihim ang itinatago ng pamilyang ito sa likod ng kanilang mga gintong pinto? Nang maghiwalay kami ni Elena, bumalik ako sa Dinto Montenegro na may dalang bagong baluti sa aking puso. Ngunit bago pa man ako makapasok sa tarangkahan, narinig ko ang malakas na boses ni Marco mula sa garden. Kausap ang isang lalaking mukhang ahente ng lupa. Siguraduhin mong mabilis ang paglipat ng titulo, sabi ni Marco habang humihit-hit ng mamahaling sigarilyo. Malaki ang halaga ng lupang yon sa probinsya. Kapag naibenta natin ang lupain ng mga Santos, sapat na yon para mabayaran ang lahat ng utang ko sa kasino at makapagsimula kami ni Sofia sa ibang bansa. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang lupain sa probinsya, ang tanging alaala na naiwan sa akin ni Papa, ang lupang pinaghirapan ng aking mga ninuno, ang lupang ipinangako ni Marco na hinding-hindi niya papakialaman. Balak niyang nakawin pati ang huling piraso ng aking pagkatao para lang pambayad sa kanyang mga bisyo at para sa kinabukasan nila ng kanyang kabit. Ang bawat patak ng pawis ni Papa sa lupang yon ay tila sumisigaw sa aking dugo. Sa gabing ito, habang nakatingin ako sa madilim na anino ni Marco sa hardin, alam kong wala na akong babalikan, wala na akong ititira. Kung kailangang sunugin ko ang buong mundo nila para lang mailigtas ang dangal ng aking ama, gagawin ko. Ang ganda ng ngiti mo ngayon, Eliana. May kailangan ka ba? Ang tanong ni Marco ay may halong biro, ngunit alam ko ang tonong iyon. Puno ng condescension, na tila ba ang tanging dahilan ng aking saya ay kung may ibibigay siyang barya sa akin. Nakatayo siya sa tapat ng salamin habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. Lumapit ako sa kanya nang may dahan-dahang hakbang, bitbit ang isang baso ng mainit na kape na alam kong timplang-timpla sa kanyang panlasa. Wala naman, Marco. Naisip ko lang na 10 taon na pala tayo. Gusto ko lang maging mabuting asawa sa iyo hanggat kaya ko. Sagot ko sa mahinahong boses. Isang perpektong pagganap. Isang maskarang hinubog ng 10 taong pagtitiis. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa kanyang balikat para masahihin ito. Naramdaman ko ang paninigas ng kanyang mga kalamnan. Ang katawang dati ay gustong-gusto kong yakapin, pero ngayon ay nagdudulot na sa akin ng kilabot. Habang minamasahe ko siya, sadyang inilapit ko ang aking paningin sa kanyang laptop na nakabukas sa ibabaw ng dresser. Nakita ko ang kanyang mga daliri habang mabilis na itinitipa ang password. Ang password na magbubukas sa pinto ng kanyang impyerno. MARCOVICTORY 24. Isinaulo ko ang bawat letra at numero. Sa loob-loob ko, may isang bahagi ng aking puso na gustong sumigaw sa galit dahil ang tagumpay na tinutukoy niya ay ang tagumpay na nakatayo sa ibabaw ng aking pagkawasak. Ngunit nanatili akong tahimik. Ngumiti ako nang mas matamis habang dahan-dahan niyang iniinom ang kape. Nang umalis siya para sa opisina, nagsimula ang aking sariling operasyon. Hindi ako nagmadali. Ang galit na may plano ay mas matindi kaysa sa galit na nagwawala. Isa-isang kinuha ko ang aking mga personal na dokumento, ang aking birth certificate, ang mga lumang litrato ni Papa, at ang ilang piraso ng alahas na naiwan sa akin ni Mama bago siya pumanaw. Hindi ko kinuha ang anumang binili ni Marco. Ayaw kong magdala ng kahit anong amoy ng kanyang pagkatao sa aking bagong buhay.
Inilagay ko ang mga ito sa maliliit na eco bag at itinago sa ilalim ng mga lumang dyaryo sa bodega. Sa bawat paghakbang ko sa loob ng bahay na ito, tila dahan-dahan kong pinuputol ang mga sinulid na nagkakabit sa akin sa pamilya Montenegro. Ang bawat sulok ng dinto na ito ay puno ng alaala ng aking pagluha at bawat hakbang ko palabas ay isang hakbang patungo sa liwanag. Bago matapos ang araw, nagluto ako ng huling hapunan para sa kanya. Pinili ko ang sinigang sa bayabas, ang paborito niyang ulam na itinuro pa sa akin ng kanyang lola. Habang hinihiwa ko ang mga hinog na bayaba, ang bango nito ay humahalimuyak sa buong kusina. May kakaibang pait akong naramdaman sa aking lalamunan. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil sa panghihinayang sa 10 taon na ibinuhos ko sa pag-aaral ng bawat gusto at ayaw ng isang taong hindi naman pala ako pinahalagahan. Pinagmasdan ko ang bawat sangkap na inilulubog ko sa kumukulong sabaw. Ang asim at tamis ng bayabas ay tila anino ng aking pagsasama sa kanya. Ito na ang huling pagkakataon na pagsisilbihan ko siya. Ito ang aking paalam na nakatago sa ilalim ng masarap na ulam. Habang hinihintay ko siyang umuwi, tumayo ako sa may bintana ng kusina. Napansin ko ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket na nakatayo sa tapat ng aming tarangkahan. Hindi siya gumagalaw, tila ba may hinihintay o may pinagmamasdan. Ilang gabi ko na siyang nakikitang nakatambay doon. May kaba na gumapang sa aking dibdib. Tao ba siya ni Marco na nagbabantay sa akin? O isa rin siyang aninong nanggaling sa maruming nakaraan ng aking asawa? Eksaktong 8:00 nang pumasok ang sasakyan ni Marco. Pagpasok niya sa bahay, hindi niya ako tiningnan. Agad siyang dumiretso sa lamesa at nagsimulang kumain. Walang salamat. Walang kamusta ang araw mo. Ang tanging narinig ko ay ang tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa pinggan. Biglang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang lumabas sa screen na hindi niya agad na itago. Everything is set for the party. Make sure the trash is out before we announce the engagement. Don't let her ruin the night. Napatigil si Marco sa pagsubo. Sandali siyang tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng kalkulasyon. Eliana, sa Sabado na ang party ng kumpanya. Siguraduhin mong maayos ang lahat ng isusuot ko at huwag kang gagawa ng anumang eksena. Intindihin mo na lang ang posisyon ko. Ngumiti ako sa kanya, ang pinaka-inosenteng na ngiti na kaya kong ibigay. Huwag kang mag-alala, Marco. Sisiguraduhin kong magiging unforgettable ang gabing iyon para sa ating lahat. Sa ilalim ng lamesa, ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang trash na tinutukoy nila ay ako. At ang gabing inaasahan nilang magiging simula ng kanilang bagong buhay ay ang gabing magiging wakas ng kanilang karangyaan. Ayusin mo ang laylayan ng gown ni Sofia, Eliana. Siguraduhin mong walang gusot dahil iyan ang gabing ipapakita ko sa buong mundo ang tunay na reyna ng mga Montenegro. Ang utos ni Doña Imelda ay parang isang matulis na pako na ibinabaon sa aking bungo habang nakaluhod ako sa malamig na sahig ng ballroom. Ang engranding selebrasyon ng Montenegro Group of Companies ay puno ng nagniningning na mga chandelier, ang amoy ng pinakamamahaling pabango, at ang tunay na ingay ng mga taong ang tingin sa akin ay isang basahan. Nasa harap ko si Sofia. Suot ang isang kulay pulang gown na tila nagniningas sa ilalim ng mga ilaw. Ang bawat haplos ko sa tela ng kanyang damit ay nagpapaalala sa akin na ang perang ipinambili rito ay galing sa pawis ng aking ama at sa mga credit card na nakapangalan sa akin. Habang inaayos ko ang kanyang laylayan, narinig ko ang mahihinang bulungan ng mga kababaihan sa paligid. Siya ba ang asawa ni Marco? Bakit ganyan ang suot niya? Mukha siyang katulong na napadpad sa isang palasyo. Sabi ng isang babaeng may suot na perlas, sabay takip ng bibig at mahinang tawa. Tiningnan ko ang aking sariling refleksyon sa makintab na sahig. Suot ko ang isang lumang itim na dress
na 3 taon ko nang ginagamit sa bawat okasyon. Kupas na ang kulay nito, gaya ng aking buhay sa piling ni Marco. Habang sila ay kumikinang sa ginto, ako ay nagtatago sa anino ng kahihiyan. Ngunit sa ilalim ng telang ito, nararamdaman ko ang bigat ng aking cellphone sa aking bulsa, ang sandata na anumang oras ay magpapasabog sa mundong kanilang kinatatayuan. Huwag mong higpitan masyado, Eliana. Baka masira mo ang gown ko. Alam mo namang mas mahal pa ito sa kabuuan ng buhay mo. Pangungutya ni Sofia habang nakatingin sa salamin. Tumayo ako ng dahan-dahan at lumapit sa kanya para ayusin ang kanyang kwintas. Sa loob ng salamin, nagtagpo ang aming mga mata. Nakita ko ang takot na mabilis na dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito pinalitan ng pagmamataas. Dahan-dahan kong inayos ang gintong kadena sa kanyang leeg. Ang aking mga daliri ay bahagyang dumampi sa kanyang balat. Ang aking ugnayan sa kanya sa sandaling iyon ay tila isang sumpa. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi nakakarating sa aking mga mata, kundi nananatili sa aking mga labi bilang isang babala. Napakaganda mo, Sofia. Bagay na bagay sa iyo ang lahat ng nakaw na ningning na ito. Bulong ko sa kanyang pandinig, sapat na para siya lang ang makarinig. Bago pa man siya makasagot, isang tauhan ng hotel ang lumapit sa amin. Bit-bit ang isang malaking itim na kahon na may nakatali na pilak na laso. Para po kay Mrs. Eliana Montenegro, sabi ng lalaki. Nagtaka ang lahat. Sino ang magpapadala ng regalo sa isang basahan sa gitna ng party ng kanyang asawa? Hindi ko binuksan ang kahon. Ngunit naramdaman ko ang titig ni Doña Imelda na tila nais tunawin ang mahiwagang padala na yon. Isang munting lihim na wala sa aming plano ni Elena. Ngunit alam kong bahagi ito ng bagyong parating. Umakyat si Marco sa gitna ng entablado. Hawak ang isang baso ng champagne. Ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa kanya. Ang kanyang tindig ay puno ng kayabangan. Ang isang lalaking akala ay hawak ang tadhana ng lahat ng tao sa silid na ito. Kasama ang mga creditors, ang mga investors, at ang mga pinakamakapangyarihang tao sa negosyo, nagsimula siyang magsalita. Ladies and gentlemen, tonight is not just about our company's success. It is about a new beginning. I want to introduce the woman who will stand by my side as I lead Montenegro Group to its new era. Anunsyo ni Marco habang nakatingin ng diretso kay Sofia. Naramdaman ko ang lahat ng mata na lumingon sa akin, puno ng awa at pangungutya. Ngunit nanatili akong nakatayo ng tuwid. Ang sakit na dati ay nagpapaluha sa akin ay naging isang malamig na kapangyarihan. Habang hinahawakan ni Marco ang kamay ni Sofia at inihahanda ang kanyang malaking anunsyo, dahan-dahan kong inilabas ang aking phone. I am officially announcing my engagement to Sofia Valderrama. And as of this moment, we are starting our journey together. Sigaw ni Marco na sinundan ng malakas na palakpakan. Sa gitna ng katuwaan nila, isang mensahe ang sabay-sabay na natanggap ng lahat ng creditors sa loob ng ballroom. Isang notification na hindi nila inaasahan. Ang katahimikan ay dahan-dahang gumapang sa silid habang isa-isang binubuksan ng mga tao ang kanilang mga telepono. Tumingin si Marco sa akin. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Eliana, anong ginagawa mo? Ngumiti ako sa kanya. Ang huling ng ngiti ng isang asawang 10 taong nagtiis. Ang party ay nagsisimula pa lang, Marco. Marco, anong ibig na sabihin nito? Bakit nakakatanggap ang mga bangko ng abiso na wala ka ng pondo? Ang boses ni Donato, ang matandang investor na dati, ay tila anino lang ni Marco, ay bumasag sa katahimikan ng ballroom. Nakatitig siya sa kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit, habang ang ibang mga bisita ay nagsimula na ring magbulungan. Ang bawat mahinang tinig ay tila mga bubuyog na dahan-dahang pumapalibot sa gitna ng entablado kung saan nakatayo ang naguguluhan kong asawa. Donato, sandali lang. Baka may pagkakamali lang yan sa system ng bangko. Everything is under control.
sagot ni Marco, habang pilit na pinapanatili ang kanyang nangiti, kahit na nakikita ko na ang butil ng pawis na gumagapang sa kanyang noo. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang waiter na may dalang mamahaling bote ng alak at ang bill para sa kabuuan ng party. Kasabay nito ang jeweler na may dalang singsing na pinili nila ni Sofia kanina. "Sir, kailangan po namin ng payment bago namin i-release ang final order," sabi ng jeweler sa harap ng lahat ng mga bisita. Inilabas ni Marco ang kanyang kulay gintong card ng may pagmamayabang, ang card na nakapangalan sa akin. Inabot niya ito sa jeweler na may kasamang kindat kay Sofia. "Iswipe mo na lahat yan. Huwag niyo kaming istorbuhin sa gitna ng aming selebrasyon." Nanatili akong nakatayo sa gilid, pinapanood ang bawat galaw niya. Naramdaman ko ang bilis ng tibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makita ang kanyang pagbagsak. Ang bawat segundo ng paghihintay ng jeweler sa harap ng terminal ay tila isang habang buhay para sa akin. "Sir, decline po ang card," mahinang sabi ng jeweler, sapat na para marinig ng mga taong nasa harapan. "Ano? Imposible. Subukan mo ang isa pa," bulyaw ni Marco habang kinukuha ang isa pang card mula sa kanyang wallet. "Subukan mo lahat yan. 1, 2, 5 hanggang sa umabot sa 15 card. Sa bawat pag-swipe, ang tanging lumalabas sa screen ay ang salitang declined." Ang tunog ng makinang tumatanggi sa kanyang pera ay tila isang musika sa aking pandinig. Ang bawat pag-iling ng jeweler ay tila mga sampal na dumadapo sa mukha ni Marco sa harap ng lahat ng mga taong kanyang pinagyabangan. "Marco, anong kalokohan ito? Pinapahiya mo kami," sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hiya habang nakikita ang mga bisitang nagsisimulang kumuha ng litrato at video. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa gitna ng liwanag. Ang bawat hakbang ko ay puno ng bigat at dangal na 10 taon nilang kinuha sa akin. Huminto ako sa tapat ni Marco na ngayon ay tila isang basang sisiw na hindi malaman ang gagawin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at kalituhan habang nakatingin sa akin. "Huwag mo nang pilitin, Marco. Ang 15 card na yun ay akin. At dahil ako ang may-ari, ako rin ang may karapatang putulin ang daloy ng perang ginagamit mo para sa iyong mga bisyo at para sa babaeng ito," sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo, ngunit kasing talim ng espada. "Eliana, anong ginagawa mo? Umalis ka rito," sigaw ni Marco. Akmang hahawakan ang aking braso, ngunit mabilis akong umiwas. Inilabas ko ang mga dokumentong nakuha namin ni Elena, ang mga katibayan ng money laundering, ang mga iligal na transaksyon sa sugal, at ang medical report na nagpapatunay na 10 taon niya akong niloko tungkol sa pagkakaroon ng anak. Inihagis ko ang mga papeles sa ibabaw ng lamesang puno ng champagne. Ang mga puting papel ay nagliparan sa hangin, tila mga talulot ng bulaklak na nalalanta sa harap ng kanilang mga mata. Ito ang katotohanan sa likod ng apelyidong Montenegro. Sigaw ko, sapat na para marinig ng lahat ng creditors sa loob ng silid. Hindi lang ako ang niloko niya, kayo rin. Ang perang inaakala ninyong ligtas ay matagal na niyang inubos sa mga kasino gamit ang pangalan ng aking yumaong ama. Nagsimulang magkagulo ang mga bisita. Ang mga creditors ay lumapit kay Marco at nagsimulang sumigaw. Hinihingi ang kanilang mga puhunan. Si Sofia ay dahan-dahang umatras, pilit na nagtatago sa likod ni Doña Imelda. Ngunit ang matanda ay wala ring magawa, kundi ang yakapin ang sarili sa tindi ng kahihiyan. Kinuha ko ang aking gunting mula sa aking maliit na bag. Isang maliit na bagay na sumisimbolo sa aking paglaya. Isa-isa kong pinagputol-putol ang 15 cards sa harap ni Marco. Ang bawat piraso ng plastik na nahuhulog sa sahig ay tila mga piraso ng aking buhay na sa wakas ay nababawi ko na.
Inihagis ko ang mga huling piraso sa kanyang paanan, sa mismong sapatos na pinapakintab ko gabi-gabi sa loob ng 10 taon. Hindi ako ang iyong trash, Marco. Ikaw ang basurang kailangang itapon sa gabing ito. Bulong ko habang nakatitig sa kanyang mga mata na ngayon ay puno na ng takot. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad nang mabilis ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng barong at may dalang mga tsapa ang pumasok. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay katahimikan ng isang hatol. Mr. Marco Montenegro, mayroon kaming warrant of arrest para sa iyo sa kasong money laundering at malakihang estafa, sabi ng opisyal habang inilalabas ang posas. Napanood ko kung paano dahan-dahang isinara ang mga bakal sa mga kamay ni Marco. Ang lalaking akala ay hari ng buong mundo ay dinala palabas ng ballroom, habang ang mga chandelier ay tila unti-unti nang namamatay ang ningning. Tumingin ako sa paligid, sa gulo at pagkawasak ng pamilya Montenegro, at sa unang pagkakataon, nakahinga ako ng maluwag. Laya na ako. Ngunit sino nga ba ang tunay na nagpadala ng itim na kahon na yon? At bakit tila ang laban na ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking pagbabago sa aking buhay? Ang bawat patak ng ulan sa labas ng Dinento Montenegro ay tila mga luhang hindi ko na kailangang iiyak pa. Bit-bit ang 2 echo ba ahbag na naglalaman ng tanging natitirang piraso ng aking pagkatao. Dahan-dahan akong naglakad pababa ng malaking hagdanang gawa sa marmol. Ang bawat hakbang ko ay nag-iiwan ng basang bakas sa sahig, ngunit wala na akong pakialam kung madumihan man ang kanilang mamahaling alpombra. Sa gitna ng malawak na sala, nakita ko si Doña Imelda. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya. Yakap ang isang bote ng gamot habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang dating reyna ng bahay na ito ay mukhang isang matandang lanta. Ang kanyang korona ng kayabangan ay tuluyan ng nalaglag sa putikan matapos ang kahihiyang nangyari sa party. Wala kang utang na loob, Eliana, mahina niyang sambit. Ang boses ay puno ng pait at pangungutya. Matapos ka naming hanguin sa hirap, ganito ang igaganti mo sa amin. Sinira mo ang aking anak. Sinira mo ang pangalang Montenegro. Tumigil ako sa tapat niya. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay hindi ko man lang magawang sulyapan dahil sa takot. Ang utang na loob na sinasabi niyo, Doña Imelda, ay matagal ko nang nabayaran sa bawat patak ng dugo ko habang pinagsisilbihan ko kayo. Sa bawat gabing pinaniwala niyo ako ang may depekto habang tinatago niyo ang katotohanan. Ang pangalang sinasabi niyo ay hindi ko sinira. Ito ay matagal ng bulok sa loob. Ako lang ang nagbukas ng pinto para makita ng lahat ang baho. Hindi na siya nakasagot. Tinalikuran ko ang D2 na naging kulungan ko sa loob ng 10 taon. Paglabas ko ng gate, ang malamig na hangin ng madaling araw ay humalik sa aking balat. Basang-basa ako, ngunit sa unang pagkakataon, hindi ako giniginaw. Ang apoy sa loob ng aking dibdib ay sapat na para painitin ang aking buong pagkatao. Sumakay ako sa isang lumang jeepney, malayo sa marangyang sasakyang madalas kong sakyan. Narating ko ang isang maliit na paupahang bahay sa dulo ng isang makipot na eskinita. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa akin. Maliit lang ang silid, may butas ang ilang bahagi ng bubong, at ang tanging gamit ay isang manipis na banig sa sahig. Sa gitna ng kahirapang ito, naramdaman ko ang isang uri ng kayamanan na hindi kailanman maibibigay ng mga Montenegro. Inilatag ko ang aking banig sa sahig. Humiga ako at tumingala sa kisame habang pinakikinggan ang banayad na tunog ng ulan na tumatama sa yero. Walang alarm clock na gigising sa akin para magluto ng agahan ni Marco. Walang sisigaw sa akin dahil sa maling timpla ng kape. Walang Doña Imelda na magsasabing wala akong silbi. Sa katahimikan ng gabing iyon, niyakap ko ang aking sarili.
ang pagtulog sa matigas na sahig ay mas masarap pa kaysa sa malambot na kama sa loob ng palasyong gawa sa kasinungalingan. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang isang mahinang katok sa aking pinto. Pagbukas ko, nakita ko ang lalaking misteryoso na madalas kong makita sa labas ng bahay ni Elena. Siya si Attorney Julian, ang lalaking tumulong sa amin para sa mga legal na dokumento. Eliana, pasensya na sa istorbo. Gusto ko lang siguraduhing ligtas ka, sabi niya sa isang baritono at kalmadong boses. May iniabot siyang isang maliit na sobre. Galing ito sa opisina ni Marco. Mukhang may mga tauhan siyang hindi pa sumusuko kahit nasa loob na siya ng rehas. Binuksan ko ang sobre. Isang pirasong papel ang nasa loob na may nakasulat na mga salitang tila nanggaling sa impyerno. Akala mo ba tapos na tayo? Kahit nasa likod ako ng rehas, kaya kitang abutin. Hindi mo matatakasan ang kasalanan mo sa pamilya ko. Magtago ka na, Eliana. Dahil darating ang araw na pagsisihan mong pinanganak ka pa. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay, ngunit hindi na ito ang panginginig ng isang biktima. Tumingin ako kay Julian. Nakita ko ang malasakit sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi ko kailanman nakita kay Marco. Hayaan mo siyang magbanta, Attorney Julian, sabi ko habang pinupunit ang papel sa maliliit na piraso. Tapos na ang panahon na nagtatago ako sa dilim. Kung gusto niyang ituloy ang laban na ito, hihintayin ko siya sa liwanag. Ngunit sa likod ng aking tapang, alam kong hindi magiging madali ang simula ng aking bagong buhay. Sino ang tunay na nagpopondo sa mga tauhan ni Marco sa labas? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang lalaking wala nang mawawala? Bam! Masarap pala ang lasa ng pagod kapag para sa sarili mo. Hindi tulad ng pagod ko noon, na kahit gaano ako magpakapagod, parang lagi pa rin akong kulang sa paningin ng ibang tao. Habang pinagmamasdan ko ang aking mga kamay na puno ng maliliit na paso mula sa pagluluto, naramdaman ko ang isang uri ng dangal na hindi ko kailanman naramdaman sa loob ng Dinto Montenegro. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Sofia ay napalitan na ng bango ng ginigisang bawang at sibuyas. Ang aking kusina ngayon ay isang maliit na espasyo sa paupahan at ang aking mga kagamitan ay hindi gawa sa pilak, kundi mga lumang kaldero na binili ko sa palengke. Ngunit sa bawat usok na lumalabas mula sa mga ito, nararamdaman ko ang unti-unting pagbangon ng aking pagkatao. Nagsimula ako sa pagtanggap ng maliliit na order ng kakanin at lutong bahay para sa mga manggagawa sa kalapit na konstruksyon. Sa bawat pisong kinikita ko, tila dahan-dahan kong nabubura ang mga salita ni Marco na charity case lang ako. Ang bawat sentimo ay simbolo ng aking paglaya. Minsan, inaabot ako ng madaling araw sa pagbabalot ng mga order. Ang aking mga binti ay tila nanginginig na sa tindi ng pagod. At ang tanging kasama ko ay ang mahinang liwanag ng isang bumbilya na kung minsan ay kumukurap-kurap. Isang araw, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag. Isang malaking kumpanya ang naghahanap ng caterer para sa kanilang lingguhang pagpupulong. Isang pagkakataon na hindi ko dapat palampasin. Ma'am Eliana, we heard about your food from one of our employees. We want to try your service for a corporate event next week. 50 persons po muna, sabi ng boses sa kabilang linya. Napaiyak ako sa tuwa matapos ibaba ang telepono. Hinarap ko ang hamon na yon ng mag-isa. Sa loob ng 3 araw, halos hindi ako natulog. Namalengke ako sa gitna ng ulan. Binuhat ang mabibigat na sako ng bigas at mag-isang nagluto ng 100 serving ng ulam. Ang pawis na dumadaloy sa aking noo ay tila mga bautismo ng aking bagong buhay. Nang matapos ang event at matanggap ko ang aking unang malaking tseke, napatitig ako sa aking pangalan na nakasulat doon. Eliana Santos, hindi Mrs. Montenegro, Eliana lang. Hinaplos ko ang papel na tila ba ito ay isang gintong medalya. Ang unang kita na hawak ko, galing sa sariling pawis
ay mas nagniningning pa kaysa sa anumang brilyanteng ibinigay sa akin ni Marco. Sa sandaling iyon, tiningnan ko ang aking mga kamay sa harap ng salamin. Magaspang pa rin ang mga ito, may mga bagong pilat. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na sila ikinakahiya. Ang mga kamay na ito ang bumuhay sa akin. Ang mga kamay na ito ang nagligtas sa akin. Nabalik lamang ang aking kapayapaan nang mapansin ko ang isang malaking basket ng prutas sa tapat ng aking pinto. Pag-uwi ko, walang nakasulat na pangalan, isang puting card lang na may nakasulat na, "Para sa iyong pagsisimula." Sino ang nagpadala nito? Si Attorney Julian ba? O may iba pang taong nakamasid sa akin mula sa malayo? May kakaibang kaba na humalo sa aking saya. Ang tulong na ito ay tila isang biyaya. Pero sa mundong pinanggalingan ko, ang bawat regalo ay laging may katumbas na kapalit. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng aking mga gamit para sa susunod na araw, narinig ko ang balita sa radyong nakapatong sa aking lamesa. Ang boses ng announcer ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking katawan. Isang malaking balita sa gabi na ito. Ang kilalang negosyante na si Marco Montenegro ay pansamantalang nakalaya matapos magbayad ng piyansa na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ayon sa mga ulat, may isang hindi kilalang financier ang tumulong sa pamilya Montenegro para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Napatigil ako sa aking ginagawa. Ang kutsarang hawak ko ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, lumikha ng isang matunog na pagkiskis sa semento na umalingaw sa buong silid. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga paa. Malaya si Marco, at ang huling balitang nakuha ko mula kay Elena ay tila isang babala na hindi ko dapat balewalain. "Eliana, mag-ingat ka." Narinig ko ang boses ni Elena sa aking isipan. Hindi siya titigil hanggat hindi kanya nahahanap. Galit siya. Galit na galit siya dahil kinuha mo sa kanya ang tanging bagay na mas mahalaga sa kanya kaysa sa buhay niya, ang kanyang yaman at kapangyarihan. Hindi pa man ako nakakabawi ng tuluyan, ang anino ng nakaraan ay muling nagpapakita. At sa pagkakataong ito, alam kong hindi lang pananakot ang dala ni Marco. Sino ang tumulong sa kanya? At ano ang handa niyang gawin para mabawi ang lahat ng nawala sa kanya? Ang bawat yabag ng aking sapatos sa makinis na sahig ng korte ay tila isang deklarasyon ng digmaang matatapos na sa gabing ito. Ang amoy ng lumang kahoy at ang malamig na hangin mula sa aircon ay hindi na nagdudulot sa akin ng panginginig. Sa aking tabi nakatayo si Attorney Julian. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay sa akin ng lakas. Sa kabilang panig ng silid, nakita ko si Marco. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata, wala na ang ayos ng kanyang buhok na tila ba kontrolado niya ang mundo. Ang kanyang barong ay gusot at ang kanyang mukha ay tila isang mapa ng pagkatalo. Sa likuran niya, nakaupo si Doña Imelda sa isang wheelchair. Ang dating reyna ng mga Montenegro ay tila isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang panyo at ang kanyang paningin ay nakatitig sa sahig, tila hindi na kayang harapin ang kahihiyang dala ng kanyang sariling dugo. Nabalitaan ko na ang lahat ng kanilang ari-arian ay nailit na ng bangko. Ang dinto na naging bilangguan ko ay kinuha na ng mga creditors. Ngayon, nakatira na lamang sila sa isang maliit at madilim na unit sa isang lumang apartment kung saan ang tanging maririnig ay ang ingay ng kalsada at ang amoy ng kanal sa paligid. Ang karma ay hindi isang mabilis na kidlat, kundi isang dahan-dahang pag-agos ng tubig na unti-unting lumalamon sa lahat ng iyong pinagyayabang. Tumayo ang lahat. Ang boses ng court officer ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay naging hudyat ng huling paghuhukom. Habang nagbabasa ang hukom ng desisyon, tinitigan ko si Marco. Nakita ko ang kanyang mga labi na nanginginig
Nang ilabas ang hatol na nagpapatunay sa kanyang kasalanan sa money laundering at falsification of documents, narinig ko ang mahinang hikbi ni Doña Imelda, isang tunog ng pagbagsak ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Pagkatapos ng pagdinig, habang inihahanda ng mga pulis ang paglilipat kay Marco sa permanenteng kulungan, hinarap niya ako sa huling pagkakataon. Walang mga rehas sa pagitan namin, ngunit ang distansya ng aming mga pagkatao ay mas malawak pa sa anumang karagatan. Eliana, ang kanyang boses ay nanginginig. Wala na ang dating kapangyarihan. Patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Maari ba nating pag-usapan ito? Mayroon pa akong naitagong pera. Maari nating simulan muli. Kailangan ko lang ng tulong mo para makalabas dito. Tinitigan ko ang lalaking ito, ang lalaking minahal ko ng 10 taon, ang lalaking inakala kong langit ko. Ngunit ang nakikita ko na lang ngayon ay isang maliit at kaawa-awang nilalang na hanggang sa huling sandali ay pera pa rin ang iniisip. Ang perang sinasabi mo, Marco, ay hindi kailanman naging iyo. Gaya ng pag-ibig na ibinigay ko sa iyo, ninakaw mo lang ang lahat ng yon. Mahinahon kong sagot. Ang bawat salita ko ay tila mga huling pako sa kanyang kabaong. Huwag kang mag-alala para sa akin. Masaya na ako sa aking mga magaspang na kamay at sa maliit kong paupahan dahil doon, walang kahit anong dumi ng iyong nakaraan. Eliana, huwag mo akong iwan dito. Maawa ka sa nanay ko. Pagsusumamo niya, ang boses niya ay naging isang sigaw ng desperasyon habang dahan-dahan siyang hinihila ng mga opisyal. Kailangan mo akong tulungan. Utang mo sa akin ang lahat. Tumalikod ako. Ang tunog ng kanyang mga pagsusumamo ay dahan-dahang humina habang naglalakad ako palayo. Narinig ko ang tunog ng mga bakal na pinto na nagsasara ng may pinalidad. Ngunit hindi ko nanilingon ang pinanggalingan ng tunog na yon. Hindi ko kailangang makita ang kanyang huling pagluha para malaman na tapos na ang lahat. Sa labas ng korte, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap. Isang puting sobre ang iniabot sa akin ni Attorney Julian. Nahanap ito sa mga lumang gamit sa opisina ni Marco bago ito tuluyang ma-sequester. Para sa iyo ito, Eliana. Binuksan ko ang sulat. Iyon ay sulat mula kay Papa na may petsang ilang linggo bago siya mamatay. Isang sulat na itinago ni Marco sa loob ng 10 taon. Anak ko, Eliana, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay natuklasan mo na ang lahat. Huwag kang makaramdam ng utang na loob kay Marco. Alam ko ang ginagawa niya, ngunit hindi ko na kayang protektahan ka. Ang tanging hiling ko ay mahanap mo ang lakas na bumangon mula. Ang dangal ng ating pamilya ay hindi nasa lupa o sa pera, kundi nasa iyong puso. Malaya ka, anak. Palaging tandaan, ang dagat ay naghihintay sa iyong pagbabalik. Ang mga luha na 10 taon kong pinigilan ay dahan-dahan nang umagos sa aking mga pisngi. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng paglaya. Niyakap ko ang sulat ni Papa habang nakatingin sa malayo. Attorney Julian, sabi ko habang pinupunasan ang aking mga mata. Handa na ako. Aalis na ako ng Maynila. Pupunta ako sa Palawan. Doon ko itatayo ang bagong buhay na ipinangako ko sa sarili ko at kay Papa. Habang naglalakad ako patungo sa sasakyan, naramdaman ko ang gaan ng bawat hakbang. Ang pamilya Montenegro ay naging isang madilim na kabanata na lamang ng aking buhay. Ang reynang baog at ang asawang mandaraya ay wala na. Ang natitira na lang ay si Eliana Santos, isang babaeng muling nabuhay mula sa abo ng kanyang sariling pagtitiis. Ang bawat hampas ng alon sa puting buhangin ng El Nido ay tila isang banayad na kamay na dahan-dahang bumubura sa bawat bakas ng pait na iniwan ng nakaraan. Nakatayo ako sa beranda ng aking maliit ngunit nagniningning na resort, ang Santos Seaside Haven. Ang amoy ng sariwang alat ng dagat
At ang bango ng mga namumukadkad na kalatsutsi sa paligid ay malayo sa amoy ng alikabok at pagkakaimbento ng Dinto Montenegro. Dito, sa gitna ng paraisong ito, natagpuan ko ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. 2 taon na ang lumipas mula nang lisanin ko ang Maynila. Ang aking mga kamay, na dati ay tinawag nilang magaspang na parang liha, ay lalo pang tumibay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat kalyo ay simbolo ng aking tagumpay. Ako mismo ang nagpinta ng mga pader ng bawat cottage. Ako ang nagtanim ng mga halamang nagbibigay ng kulay sa paligid. At ako ang nagpatakbo ng bawat detalye ng negosyong ito mula sa wala. Hindi na ako ang anino ni Marco. Ako na ang araw na nagbibigay ng liwanag sa sarili kong mundo. Pinagmasdan ko ang aking mga tauhan. Karamihan ay mga kababaihang dumaan din sa hirap at pang-aabuso. Sa bawat ngiti nila, habang tinatanggap ang mga turista, nakikita ko ang aking sarili. Hindi lang resort ang itinayo ko rito, kundi isang santuwaryo para sa mga pusong nais muling mabuo. Isang hapon, habang inaayos ko ang mga bulaklak sa reception area, isang pamilyar na balita ang nabasa ko sa lumang dyaryo na iniwan ng isang bisita. Ang larawan ni Doña Imelda ay nasa loob ng pahina, ngunit hindi na siya ang reynang may suot na perlas. Nakatira na siya sa isang charitable institution, mag-isa, at tila limot na ng mundong dati niyang pinagharian. Si Marco naman ay nananatili pa rin sa loob ng rehas. Ang kanyang mga apela ay isa-isang ibinasura ng korte. Ang kanilang imperyo ay tuluyan ng naging abo, habang ang aking buhay ay tila isang punlang unti-unting nagiging matatag na puno. Naramdaman ko ang isang mahinang dampi ng hangin sa aking balikat. Lumingon ako at nakita ko si Attorney Julian na naglalakad sa dalampasigan. Hindi na siya ang seryosong abogado na laging may dalang mga papeles ng demanda. Suot niya ang isang preskong linen shirt at may tipid na ngiti sa kanyang mga labi. Sa loob ng 2 taon, nanatili siyang kaibigan, isang tagapagtanggol na laging handang makinig nang walang hinihinging kapalit. Napakaganda ng paglubog ng araw dito, Eliana. Sabi niya habang tumatayo sa aking tabi. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na musika na sumasabay sa himig ng mga alon. Totoo, Julian. Sagot ko habang nakatingin sa abot-tanaw kung saan ang langit ay nagiging kulay ginto at lila. Dati, akala ko ang mundo ay laging kulay abo. Akala ko, ang tadhana ko ay ang magtiis sa dilim habang buhay. Pero tinuruan ako ng dagat na ang bawat bagyo ay may katumbas na kalmado. Hinawakan niya ang aking kamay, isang hawak na puno ng respeto at paghanga. Hindi ito ang hawak na nagmamay-ari, kundi ang hawak na nagpapalakas. Tumingin ako sa aming mga kamay na magkahawak at sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang pagnanais na bumitaw. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, may isang bagay na laging gumugulo sa aking isipan. Isang gabi, bago ako matulog, nakatanggap ako ng isang hindi kilalang parsela. Walang pangalan ng nagpadala, tanging isang maliit na susi at isang lumang mapa ng lupain ng aming pamilya sa probinsya. May nakasulat na maikling mensahe sa likod. Ang hustisya ay hindi natatapos sa kulungan. Ang tunay mong kayamanan ay nananatiling nakabaon kung saan nagsimula ang lahat. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang susi ay mukhang lumana. May mga kalawang ngunit may kakaibang disenyo na tila pamilyar sa aking kabataan. Anong lihim ang hindi pa naisisiwalat ni Papa? At bakit tila may mga anino pa ring nagbabantay sa akin mula sa malayo? Kahit na malaya na ako. Tumayo ako at lumabas sa balkonahe. Ang buwan ay nagniningning sa ibabaw ng dagat, lumilikha ng isang pilak na landas sa tubig. Huminga ako ng malalim. Pinuno ang aking baga ng malamig na hangin ng Palawan. Laya na ako, bulong ko sa hangin. Ngunit habang hawak ko ang mahiwagang susi, alam kong ang kabanatang ito ay hindi pa ang huli.
Ang aking muling pagsilang ay simula pa lamang ng isang mas malalim na paglalakbay. Isang paglalakbay na magdadala sa akin pabalik sa lupain ng aking mga ninuno upang bawiin ang huling piraso ng aking pagkatao na pilit nilang itinago. Ang bawat paglubog ng araw dito sa El Nido ay tila isang dambuhalang sining na ipininta sa kalangitan, isang paalala na sa bawat pagtatapos ay may nakatagong ganda na naghihintay na masilayan. Nakatayo ako sa dalampasigan, hinahayaan ang maligamgam na tubig na humalik sa aking mga paa. Hawak ko sa aking palad ang lumang susi na naging huling piraso ng aking nakaraan. Dinala ako ng susing iyon pabalik sa aming lumang lupain sa probinsya noong nakaraang buwan. Hindi ginto o mamahaling alahas ang nahanap ko sa ilalim ng punong mangga na itinanim ni Papa. Sa loob ng isang maliit at kinalawang na baul, nahanap ko ang isang diary ni Mama at ang mga titulo ng lupa na lihim na ipinangalan ni Papa sa akin bago pa man niya makilala si Marco. Isang lihim na pondo na inilaan niya para sa aking paglaya, na tila ba noon pa man ay alam na niyang darating ang araw na kakailanganin kong lumipad palayo sa mga Montenegro. Ang kayamanang yon ang ginamit ko para palawakin ang Santos Seaside Haven. Ngayon, hindi na lang ito isang resort. Isa na itong pundasyon na nagbibigay ng trabaho at pag-asa sa mga kababaihang biktima ng karahasan at panlilinlang. Sa bawat babaeng nakikita kong tumatayo ng tuwid at muling ngumingiti, nararamdaman ko ang ganap na paghilom ng aking sariling mga sugat. Nabalitaan ko ang huling hantungan ng mga taong minsang sumira sa aking buhay. Si Marco ay nananatiling nabubulok sa loob ng rehas, ang kanyang katawan ay dahan-dahang kinakain ng sakit at panghihinayang. Wala nang bumibisita sa kanya. Maging ang kanyang mga dating kaibigan ay tinalikuran na siya. Si Doña Imelda naman ay pumanaw na noong nakaraang buwan na buwan sa loob ng isang tahimik na charity ward. Bago siya bawian ng buhay, nalaman kong hinanap niya ang aking pangalan. Hindi para humingi ng pera, kundi dahil sa huling sandali ay na-realize niya na ang basahang minaliit niya ang tanging taong nagbigay ng tunay na dangal sa kanilang pamilya. Pinatawad ko na ba sila? Ang patawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang sakit. Ang patawad para sa akin ay ang hindi na pagpapahintulot na ang alaala nila ay magkaroon pa ng kapangyarihan sa aking kasalukuyan. Pinatawad ko sila dahil mas mahal ko ang aking kapayapaan kaysa sa aking galit. Eliana, nakahanda na ang hapunan. Hinihintay ka na ng lahat. Ang boses ni Julian ay pumukaw sa aking malalim na pag-iisip. Lumingon ako sa kanya. Nakatayo siya sa malayo. Ang kanyang silweta ay nagniningning sa ilalim ng kulay kahel na langit. Hindi siya ang aking tagapagligtas dahil iniligtas ko na ang aking sarili. Ngunit siya ang lalaking handang maglakad sa tabi ko habang tinatahak ko ang aking sariling landas. Walang mabulaklak na salita. Walang nakakasilaw na pangako, kundi isang tapat at tahimik na presensya. Darating na ako, Julian. Sigaw ko habang may ngiti sa aking mga labi. Huminga ako ng malalim. Pinupuno ang aking baga ng hangin ng kalayaan. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Sa huling pagkakataon, magaspang pa rin ang mga ito. May mga marka ng pagod at panahon. Ngunit para sa akin, ito ang pinakamagandang bahagi ng aking katawan. Ang mga kamay na ito ang nagbuo sa akin mula sa pagkawasak. Ang mga kamay na ito ang naghukay sa aking nakaraan at nagtanim ng aking kinabukasan. Ang dating Eliana na luhaan sa ilalim ng ulan ay wala na. Ang natitira na lang ay isang babaeng muling isinilang mula sa abo ng kanyang sariling pagtitiis. Isang babaeng alam na ang kanyang halaga ay hindi nasusukat sa apelyido ng isang lalaki o sa kinang ng isang credit card. Malaya na ako. At sa bawat hampas ng alon, sa bawat pagmulat ng aking mga mata sa umaga, sisiguraduhin kong ang kalayaang ito ay hinding-hindi na muling mananakaw ng sinuman. Ang aking kwento
ay hindi natapos sa isang masakit na paalam, kundi sa isang matamis at maningning na bagong simula. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang dahan-dahan akong naglalakad patungo sa liwanag ng aking tahanan. Laya na ako. Ganap na laya.